Mula sa simpleng design ideas hanggang sa pagiging isang creative business venture, patok ngayon ang print and design business para sa mga gustong kumita habang nagpapakita ng creativity. Panoorin po natin ito. Hi, Miss Ina. Morning, Miss Dayan. Alright, let's start off with your business journey. So, nag-start tayo nung nagkaroon tayo from Singapore as an OFW. Nagkaroon ako ng bonus. So, I bought a cutter plotter. So, nag-start ako to make decals. Then, after nun, nag-evolve in a way na nag-aral ako gumawa ng other products. And then, when it was a time to go back to Philippines, ayoko maging empleyado. Kasi naisip ko, I'm from Marikina, papasok ba ako papuntang Ortigas, ilang oras ang traffic. Papasok ba ako Makati, gaano din katagal yun. So I decided, dito tayo sa bahay. Naggawa ko ng mga cake toppers. Nag-start ako sa mga bakers. Sila yung nag-order sa akin ng mga cake toppers. And then yung mga kinikita ko doon, ini-invest ko to other machine. Kaya nag-start din ako gumawa ng tote bags, ng notebooks. So lahat siya self-learned. Kamusta yung naging transition mo as an overseas Filipino worker? Wala ka bang naging hesitations o hindi ka ba natakot na magsisimula ng negosyo? Ang pinaka kinatakutan ko is yung supply. Kasi syempre, doon sa Singapore, alam ko na kung saan ako bibili. Pero dito, it's a different ball game. So, kailangan ko na naman mag-research saan ako kukuha ng ganitong materials, ano yung kailangan kong saan makakamura, saan yung magandang quality. Pero yung drive kasi, nandoon, gusto mo kasi siya, ayaw mong bumalik doon sa pagiging empleyado. Give it all your best na. So, pinag-aralan ko siya ng maigi. Mahirap yung transition kasi hindi ako magaling sa math. Maarte lang yung mga gawa ko, pero yung business side, mahirap. Pero lahat kasi natututunan. So sa pagtayo mo ng sarili mong negosyo, ano yung mga natutunan mo? Na hindi siya yung glamorous na sinasabi nila, oh, may negosyo yan. Maganda ang buhay. Hindi totoo yun. Kasi ang empleyado, 8 to 5, pag nag-clock out, tapos na. Minsan may overtime, pero may overtime pay. Pero as a business owner, 24/7. So, yung utak mo, mas maraming ikot talaga. Mas nagtatrabaho. Yes. Ano bang mga kailangan tandaan ng mga kanegosyo natin dyan kung gusto din nila magtayo ng ganitong negosyo? Patience is the key. Huwag mong iisipin na naisip mo ngayon, magbo-boom siya agad. Hindi siya overnight. Lahat yan pinaghihirapan. Huwag mong iisipin na madadown ka. Kailangan push yourself up. Kailangan i-lift mo yung sarili mo na kung may na-set ka na goal sa mind mo, work hard lang talaga. Hindi ka napagod para sumuko. Kapag may sinimulan ka, dapat tapusin mo. Yan po ang mindset ng nakasama nating business owner na si Ina Marqueses. Sa susunod natin pagkikita mga kanegosyo, another business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!